Magandang umaga, Pilipinas! Ngayon ay Tuesday, December 2, 2025. Ako po ang inyong independent weather forecaster nag-uulat batay lamang sa opisyal na datos mula sa PAGASA. Tuloy-tuloy nating tatalakayin ang mga umiiral na weather systems, ang posibleng pag-ulan, ang binabantayang low pressure area at ang magiging lagay ng panahon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, tatlong pangunahing sistema ang umiiral sa bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto sa Southern Mindanao at dahil dito ay asahan ang maulap na kalangitan na may mataas na posibilidad ng scattered rains at thunderstorms. Pangalawa, ang Northeast Monsoon o Amihan na umiiral naman sa extreme northern Luzon na magdadala ng malamig na simoy ng hangin at mga mahihinang pag-ulan, particular sa Batanes at Babuyan Islands. Panghuli, para sa nalalabing bahagi ng bansa ay asahan ang mga localized thunderstorms na madalas dumadating tuwing hapon at gabi, kaya manatiling alerto sa biglaang buhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Patuloy din nating minomonitor ang isang low-pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay huling namataan sa layong humigit kumulang 1,280 kilometers east ng Eastern Visayas. Ayon sa PAGASA, mataas ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng 24 to 48 hours. Kapag tuluyang pumasok sa PAR bilang isang tropical cyclone, papangalanan natin itong Wilma. Base sa initial forecast track, posible itong maglandfall sa Eastern Visayas o Caraga, ngunit mataas pa rin ang uncertainty, kaya dapat maging maingat ang mga residente lalo na sa Bicol Region, Eastern Visayas at Northern at Eastern Mindanao. Inaasahan na simula Friday ay maaari nang maranasan ang mga pag-ulan na tatagal hanggang weekend. Para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Luzon, asahan sa Batanes at Babuyan Islands ang bahagya hanggang maulap na papawirin dahil sa amihan na may mga isolated light rains. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, generally fair weather sa umaga ngunit magiging mainit at maalinsangan pagsapit ng tanghali. Sa hapon at gabi ay mataas ang posibilidad ng mga panandaliang thunderstorms, kaya ugaliin pong sumubaybay sa mga inilalabas na thunderstorm advisory ng PAGASA. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay mula 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, buong rehiyon ay maulap at may mataas na tsansa ng scattered rains at thunderstorms dahil sa ITCZ. Para sa Visayas at Palawan, magiging maaliwalas ang umaga, ngunit maaari pa rin ang localized thunderstorms pagdating ng hapon at gabi. Sa Cebu, ang temperatura ay mula 27 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Davao ay 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa lagay naman ng karagatan, wala pang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Ngunit sa mga susunod na araw, posibleng magkaroon ng bugso ng amihan na magpapataas sa alon, kaya posibleng magtaas ng gale warning sa mga karagatang sakop ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan at Ilocos Norte. Para sa ating mga mangingisda at may maliliit na bangkang pandagat, mahalagang bantayan ang mga update at maging maingat sa paglalayag. At iyan ang pinakabagong lagay ng panahon ngayong Tuesday, December 2, 2025. Ugaliing maging handa, lalo na sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng LPA sa mga darating na araw. Magsubaybay lamang sa opisyal na advisories ng PAGASA at makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan kung kinakailangan. Ako ang inyong independent weather forecaster, tuloy-tuloy sa pagbibigay ng tamang impormasyon para sa isang ligtas at handang Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat.